So, sa mga tulad ni Jay Sonsa, itong si Jack Argota, at yung iba pang nagpakalat ng fake medical bulletin ng St. Luke's, hihintayin po natin kung sino sa kanila ang unang uhulihin ng PNP. Defensor, bigo na naman. Matapos yung kanilang failed impeachment case na sana ay ihahain nila laban kay President Bongbong Marcos na wala namang naglakas loob na kongresista na i-endorse yun, umuwi silang luhaan. So hindi tumigil itong si Mike Defensor. Matapos yung kanilang pag-iingay doon sa kanilang press code na wala namang nangyari, napahiya lang sila, ang yabang-yabang kasi ng grupo nila eh. Lalo na itong si Atty. Respicio na ang ingay-ingay na pabababain daw at tatanggalin nila yung ulo ng korupsyon. So ang sumunod naman na hakbang ni Mike Defensor ay manggulo sa Cebu. Then sasama daw siya sa rally ng motorcade at doon siya magsisisigaw. At hindi na BBM resign nung kanyang sinisigaw. Sabi ni Mike Defensor, hindi na ito BBM resign. Impeach BBM na ang panawagan natin. Nananawagan kami na kailangan tanggalin na ang Pangulo. Hindi na niya kayang manguna sa ating bansa. Grabe ang korupsyon. Kita niyo na? Hindi sila titigil sa pagpapakalat na si President Bongbong Marcos ang utak ng korupsyon. Sasabihin nila, grabe ang korupsyon. Alam ni Digong na grabe ang korupsyon nung siya pa ang nakaupo. Pero wala siyang ginawa. Natural ngayon, sasabihin natin na grabe ang korupsyon dahil nahubaran ng maskara itong korupsyon na to. At kaya natin nasasabing grabe ang korupsyon dahil po naglilitawan na yung mga pangalan na sangkot dyan sa korupsyon na yan. So kahit yung anong gawin ng grupo ni Mike Defensor, hindi nila makukorner si Bongbong Marcos at paratangan na siya ang mastermind sa korupsyon na to. So, failure na naman itong pagsali ni Mike Defensor sa Cebu. To think na Cebu na yan, ha? Yung pong gobernadora ng Cebu ay isang pro-Duterte. Bakit hindi sila pinayagan mag-rally? Dahil kahit na rito sa Manila o kahit na saan, kapag wala kang permit, hindi ka pwedeng mag-rally. So, ang sabi naman ni Mike Defensor, aba, ay martial law na. Sino ba itong kongresista na nagsasabing na may martial law na daw sa Pilipinas? Kung may martial law, yung nagsalitang kongresista na yun, ang unang-unang makukulong. At pangalawa na itong si Mike Defensor, bakit nakalaya pa kayo kung talagang may de facto martial law na ngayon? At isa pa, kung di ba naman talagang nanggugulo lang si Mike Defensor, alam niya na meron ASEAN meeting o ASEAN summit dyan sa Cebu. Tapos doon ka manggugulo, nakalimutan na ba ni Mike Defensor na kapag pinahiya niya si President Bongbong Marcos, pinahihiya niya ang buong Pilipinas at kasama tayong lahat ng Pilipino at kasama yan si Mike Defensor. At mas lalo na siya nakakaya dahil siya ang pasimuno ng gulo. Nakita niyo na, ang ginagawa ng ating presidente, pinagaganda ang imahe natin sa buong mundo, pero tumakatulad ni Mike Defensor, talagang ginugulo. Hindi sila titigil dahil ayaw nilang ma-acknowledge si Bongbong Marcos sa ibang bansa na isang mahusay na leader. Para sa kanila, kailangan igiit nila na weak leader si Bongbong Marcos, napangag si Bongbong Marcos, at kung ano-ano pa. Pero naniniwala ba ang mga world leaders sa kanila? Hindi po, dahil nakikita nila ang trabaho at ang resulta ng ginagawa ni President Bongbong Marcos. So, failure na naman si Mike Defensor. Umuwi na naman isang luhaan. So, itong si Mike Defensor, wala, nilano yung kanilang rally. So dapat ang pagtuunan na lang ng pansin itong si Mike Defensor, yung rally niya bukas, January 31. Hindi ba sinabi niya, January 31 daw. Magkita-kita sa EDSA. Pupunuin nila ang EDSA. Didiretso sila ng Malacanang. Pabababain nila si President Bongbong Marcos. Bukas, kung wala kayong nagawa sa Cebu, baka dito may magawa kayo. Baka mapuno nyo na yung EDSA. Sama mo na yung one-time, big-time rally ni Chavit Singson. Kung hindi, mapapahiya na naman kayo dahil bukas, hanggang bukas makalawa, hanggang Pebrero, si Bongbong Marcos pa rin ang presidente natin. Huwag na kasi kayong mag-aksaya ng pagod, ng pera. Sa bagay, hindi nyo pera yan eh. May nagpupondo sa inyo, sigurado yan. Nakailang rally na kayo, hindi kayo nagtagumpay. Ano naman ang magiging dahilan para kayo ay magtagumpay ngayon? Yung ipa-impeach si President Bongbong Marcos, yung dalawang impeachment complaint na yan, sigurado ako, basurahan ang tubo ng impeachment cases na yan. So, Mike Defensor, laos ka na, tanggapin mo na. Kung yan nag-iinay ka, dahil tatakbo kang mayor sa susunod na halalan dito sa Quezon City, kung noon nga, hindi ka nanalo eh. Ngayon pa kaya, sa sobrang ingay mo, at sa sobrang pagiging negative mo, na gusto mong ibagsak ang gobyerno ni President Bongbong Marcos, tapos gusto mong magsilbi sa gobyerno ni President Bongbong Marcos. Dahil ang mayor, nasa ilalim pa rin po yan ng presidente. Mag-iba ka na lang ng larangan. Tumahimik ka na lang muna, saka ka na lang bumalik sa 2028. Kung sakaling mananalo si Sara Duterte bilang presidente, isa pa yan, nasuntok sa buwan na manalo pa si Sara Duterte sa 2028. So siguro dapat sa iyo, Mike Defensor,
magpahinga ka na. Dahil hindi ka magtatagumpay para mapabagsak si President Bongbong Marcos. Ay, nabalitaan na ba na ang St. Luke's ay maghahain ng demanda o reklamo doon sa mga nagpakalat ng fake medical bulletin ni President Bongbong Marcos. Ito mga tira lang ng tira, naglalabas ng ganyan mga medical documents ng isang tao, bawal po yan. Bawal pong maglabas ng kahit na anong medical history o kung anuman ang sakit ng isang tao nang wala silang pahintulot. Bawal na bawal po yan. Itong mga katulad ni Jay Sonsa, itong si Jack Argota, at nung iba pang DDS na nagpakalat ng fake news, inilabas pa yung fake medical report puno ng St. Luke's. Aba, tatamaan talaga kayo. Sa susunod, mag-isip-isip muna kayo bago kayo maglabas ng mga medical bulletin ng ibang tao nang wala silang pahintulot, pwede kayong habulin. At ito na nga, hahabulin na kayo ng St. Luke's. At hindi lang yan, pati ng NBI. Dahil ang St. Luke's nga magsasampa ng kaso laban sa mga nagpakalat ng fake and medical misinformation gamit ang kanilang pangalan. Siyempre, sinisiraan ninyo ang St. Luke's. Dahil bawal po sa kahit na sinong doktor o ospital ang maglabas ng medical bulletin o medical report nang wala silang pahintulot. At saan nila nakuha itong report na to? Definitely fake yan. So, doon sa mga nagpakalat niyan, ang pagkakaalam ko si Jason sa isa na yan. Itong si Jack Argota, isa pa yan. At yung mga DDS na naglabas ng fake medical bulletin ni President Bongbong Marcos. Pero ngayon, pinagdidelete na po nila. Akala nila po, kinadelete na ay hindi na sila mahahabol. Marami na po ang naka-screenshot yan. Ako nga, screenshot ko na yung mga fake news na nilabas nila Sabi sa balita, magsasagawa na ang PNP ng investigasyon upang tukuyin ang mga personalidad na nasa likod ng peking medical bulletin laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Inatasan na ang PNP Anti-Cybercrime Group na pangunahan ang investigasyon at makipag-ugnayan sa ibang ahensya. Tinawag ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na walang galang, malisyoso at labag sa batas ang pagpapakalat ng peking dokumento. Bagamat iginagalang ang kalayaan sa pagpapahayag, ang paggawa ng peking dokumento ay nakalilin lang sa publiko. Tama, hindi niyo pwedeng sabihin na yan ay freedom of expression or freedom of something or kalayaan ng pagpapahayag. Dahil meron pong batas na bawal maglabas ng kahit na anong medical report or medical bulletin ng kahit na sino nang wala silang pahintulot. So, sa mga tulad ni Jay Sonsa, itong si Jack Argota, at yung iba pang nagpakalat ng fake medical bulletin ng St. Luke's, ihintayin po natin kung sino sa kanila ang unang uhulihin ng PNP. Ito kasing si Jay Sonsa, ewan ko ba, nung araw bilib ako dito lalo na dun sa Mel and Jay nila, ni Mel Chaco, pero ngayon, ano na nangyari sa'yo, Jay Sonsa? Dahil bukod doon sa fake medical bulletin na inilabas ni Jay Sonsa, meron pa siyang isang statement na sinabi. Sabi nito ni Jay Sonsa, "My source sent me this message a few minutes ago. His acute diverticulitis has deteriorated severely due to prolonged drug use. Key developments include the formation of a cyst and clear signs of perforation, which could lead to life-threatening complication if not addressed immediately." Ayan, nag-presume, ano ba to? Nag-ala doktor, itong si Jay Sonsa. Alam ko, broadcaster ito Ngayon, doktor na siya. At alam na alam niya kung ano ang nangyayari kay President Bongbong Marcos. Tapos yung mga DDS, kung ano-ano pinaglalabas nila mga statement nila. Itong si Crisette Chu, sabi ba naman niya, ang pinakamasakit yung nagkakasakit-sakit ka kahit wala ka namang achievement sa trabaho. O nakita niyo kung mga bulag na DDS na to? Sa bagay, wala tayong talagang magagawa. Kapag bulag ka, kapag pikit ang mata mo, kahit na lahat ng tao sa paligid mo ay naghahaleluya sa mga achievements si President Bongbong Marcos, kayong mga DDS, magiging kasalanan sa inyo kung kayo ay magbabanggit ng achievement ni President Bongbong Marcos. Dahil ang turo sa inyo, dapat puro paninira lang ang ilalabas ninyo. Huwag na huwag kayo maglalabas ng kahit na anong mabuti tungkol kay President Bongbong Marcos. Ito pang isa, si Loren Bagoy. Sabi niya, sabi siguro ng Diyos, ayaw mong umalis dahil sa sigaw ng taong bayan Sige, ako na magpapaalis sa iyo. Ano kaya ibig sabihin? Sabi daw siguro ng Diyos, ayaw mong umalis dahil sa sigaw ng taong bayan Sige, Diyos na daw ang magpapaalis kay Bongbong. Ano ibig sabihin? Nagkasakit na. Maya-maya lang, tigok na yan. Ganun ba? Ibig sabihin ni Bagoy? Isa pa, itong si Rowena Guanzon. Pag nag-surgery si BBM sa diverticulitis niya, general anesthesia. Temporarily incapacitated.
the Vice President must take over. Kung umaalis na si President Bongbong Marcos pupunta sa ibang bansa, ginagawa ba niyang caretaker, si Sara Duterte? Assuming talaga itong mga DDS na to, no? Isa pa, balikan natin itong si Jack Argota na nag-delete na ng kanyang post kung saan inilabas niya yung medical bulletin daw na galing sa St. Luke's. Sabi kasi ni Argota nung nilabas niya yung medical report ng St. Luke's, pinag-enhance ko kay ChatGPT. Di ko kasi mabasa. Ano sa inyo dito? Sa pagkakaintindi ko naman, ay para bang may cancer sa kaliwang betlog si BBM na kailangan tanggalin. Ang galing ng imagination itong mga DDS na to, no? Pero yung post niya yan ay dinelete niya na. Tatakot itong mga to dahil hahabulin na sila, hindi lang ng PNP, NBI, pati na ng St. Luke's. Pero kung ang gusto ni Rowena Guanzon ay mag-take over na itong si Sara Duterte kahit pansamantala habang inooperahan si Bongbong Marcos, iba naman kay Argota. Tanong niya, nasa Pilipinas na ba si future President VP Sara Duterte? Pakisabi, umuwi na. Baka kasi anytime soon, ipoproklama na siya. Dahil nga, nagkasakit si President Bongbong Marcos at ang hinihintay ng mga DDS na to ay matigok na si BBM. So pinaghahanda na nila si Sara Duterte at umuwi na daw ng Pilipinas at baka anytime i-declare na siyang presidente ng Pilipinas. Natandaan ko yung rally ng INC sa Luneta, hindi pa nagkaroon ng bulong-bulungan na naka-ready na daw si Sara Duterte. At anytime, pwede na siyang tanghaling presidente ng Pilipinas. Hinahinay muna kayo. Dahil hanggang ngayon, si Bongbong Marcos pa rin ang presidente at ayan na nga, nagtatrabaho na muli at yung kanyang sakit na diverticulitis ay hindi po life-threatening. Ay, mga DDS, hindi pa ba kayo napapagod? Hindi niyo pa ba natatanggap na hindi kayo magtatagumpay sa pagpapabagsak kay President Bongbong Marcos?